Ayan, dumating na yung in-order ko na school supplies ng mga bagets na ipaghiwalay ko na rin yung kanilang kanya-kanyang mga gamit. Kasi starting this school year, magkaiba na sila ng school. So, meron kasing online na pinupuntahan ko na nandun na nakalist yung mga kailangan nilang gamit for that particular school. Sakto, meron pang mga leftover sila pareha. So, hindi ko na in-order lahat. Hindi ko na kailangang orderin lahat dahil, kumbaga yung mga additional na lang yung in-order ko. So, ito, nilagay ko na dito yung mga lumang meron na sila. Ito, ano to, courtesy ng ninang nila. Galing pa ng Singapore, yung ninang nilang nasa Singapore. Yung mga color pencil, yung Sharpie, pa nandito, yung gunting, yan, nandito pa yan. Tapos, saan pa ba to? Yan, yung mga lapis na pre-sharpen na, yung blue at saka red ball pen. Tapos, yung marker, yung sticky notes, tapos yung ruler ni Joe. Kay Bunso itong pinapakita ko itong mga ganito kasi hindi naman niya nagamit lahat, so nag-order na lang ako ng additional. Ito kay Kuya to last year, maayos pa, so pwede pag gamitin ni Bunso. Tapos yung mga paper, kasi wala silang kagaya dyan sa Pilipinas, wala silang books. So lahat ng mga nila, workbook nila, sinusulat nila o kaya yung mga piniprint tapos nilalagay nila sa binder na ganito. Tapos yung binili ko sa kanya, dalawang composition notes lang. Sa Dollarama ko lang ito binili. Tapos, mga additional na lang po eraser niya, yung additional niyang sticky note na neon, tapos graph paper, yung kanyang additional index divider, yung kanyang additional exercise book, tapos subject notebook, another eraser, at saka yung binder. Kasi nga ilalagay nila dito. Yan. Tapos, ito yung backpack na gusto niya. So, gusto niya yung maraming bulsa. Saan ba yung zipper nito? May pa magbukas. Yun. Lalagayan niya ng laptop, diba? May laptop na sila. Kasi nga, more on sila, online kaysa sa sinusulat. Kagaya natin yun, sinusulat pa, diba, lahat. Tapos yung lalagyan ng baon niya. Tapos yung lalagyan ng mga miscellaneous. Ang daming bulsa nito Yan. Kasi nasira na yung backpack niya last year. Yan. Ang daming bulsa. Pwede rin siyang paganito. Para sa akin mabigat. Gusto raw niya to. So, ito yung binili namin. Backpack niya. Ayan. Ang sakay Bunso. Ito naman yung kay Kuya. Ayan sa kanya. Kagaya nung kay Bunso, meron din siyang mga gamit na. Ay. Siyempre, yung pangalan niya naging ganyan. Kagaling din niya yung salina niya. Andito naman, ang laman naman nito is yung ganyan. Yung 10 piece, yung mga protractor and everything. Yan naman yung sa kanya.
kinailangan. Tapos, ganun din. Yung glue, yung red at saka blue ball pen, tsaka marker. Tapos, pantasa, yung correction paper, ay ko, ano to? Yung white out, yung gunting niya. Tapos yung Sharpie, and pen. Ito yung mga naman niya ding gamit. Tapos, yung additional. Kailangan kasi, bakit ang dami nilang kailangan na ball pen? Mga ano naman siguro extra. Ano ba to? Yung colored pencil niya. Tapos si Kuya, kailangan naman niya ng 4 na binder. So, 1, 2, 3, 4 na binder. And then, kailangan na niya na yung scientific calculator. May high school na tayo. Grabe siya. Sa kanya naman is yung index divider na 5 index divider. Tapos, itong lalagayan na ganito. Andito din yung kanyang mga pencil. Yan yung mga ganito, yung natasahan na. And then, 50 sheet na graph paper. Meron siyang 100 sheet na graph paper. Magkaibang size. Mas maliit yung isa. Ito maliit, ito malaki. Sabi ko, bakit sobrang dami. Tapos yung lined refill paper. Kagaya nga ng sinasabi ko, ito sila nagsusulat. Ito na yung pinaka-notebook nila. And yung kanyang ruler. Yun lang. Yung backpack niya yung last year pa rin kasi matibay. Ito yung last year ni Kuya na backpack. So, maganda kasi ito. And then, marami din siyang bulsa. Mas matibay kasi ito kasi dun sa napili ni Bonso. Again, lalagayan ng kanyang laptop. Yun lang. Kay Kuya. So, every year, before matapos yung school year, binibigyan kami ng list ng school ng mga school supplies na kailangan naming bilhin para sa kanila for the next school year. So, mas maganda habang maaga makabili ka kasi minsan mas nakakamura. Kasi bago rin ako bumili sa online na yun, sa school start, kino-compare ko muna siya sa Dollarama, sa Walmart, basta kung saan may school supplies. Tapos pag nakita ko na hindi naman nagkakalayo yung yung presyo nila, dun ko na binibili sa online. Usually mas mura yung online. Sense lang naman. Pero yun nga, dahil yung convenience ba na hindi mo na kailangang hanapin kung saan yung ganitong size na notebook, yung ganitong kulay ng kung ano man yung kailangan nila, di ba? Yun yung convenience, yun yung binabayaran mo. Pero usually, kumbaga yun yung nakamura ka kasi yung sa shipping nila, ngayon $7 para sa kanilang dalawa na. So, kumbaga tipid yung gasolina mong papunta kung saan ka man bibili. Ayun, tapos yun nga, nire-recycle naman namin yung mga gamit na meron na sila. Usually naman kasi nag-a-additional na lang ng mga kailangan nila. Or ang ginagawa ko, pagkakagaya ng ibang notebook nila, meron pang mga kasi minsan ilang page lang yung nagagamit nila. Yun na lang yung ginagamit nila the next school year. Kung yung same lined, anong tawag dyan? Lined notebook yung gagamitin nila. Ayun. Pero pag yung mga hindi, ang ginagawa namin doon, minsan pag kailangan nila ng scratch paper, yung susulatan nila ng kasi nga wala silang books, diba? So, buti na lang may Google. Yun yung ginagamit namin na pang lesson nila pag kailangan namin magturo-turo. Usually naman, math at saka English yung mga homework nila. Pero mostly sa school nila ginagawa yun. Ayan. Sarap sanang tumambay dito sa labas, kaso lang mausok kasi. Ito lang tayo, sarado lang natin yung garahe.
para we call it a night. Actually, pa lang, oras na ba? 7:30. Yan. Hindi ko alam kung nakikita ninyo yung mga usok. Pero, malakas yung amoy niya. Sobra. Kaya, kami makatambay dito sa labas, ang init sa loob. Dala ko lang to para tapos na. Ito, nagre-reklamo. Anong problema mo? Ha? Sinarado ko lang yung garahe. Okay? Ha? Sinarado ko lang yung garo. Milo. Namiss mo si nanay? Ha? Namiss mo si nanay? Tinatahulan mo ako. Say bye-bye. Hello. Bye-bye. See you next time.